Munting tinig, paki-analyze po regarding sa dalawang senador na pinangalanan ng ICC na kasabwat ni Digong sa war on drugs. Anong maging effect sa Senate? Naku, kahit wala pa yung wala pang ICC decision na magiging perpetrator yung dalawa, malaki na po yung butas ng Senado. Now, when it comes to composition of the Senate, wala tayong magagawa. Pag damputin sila ng International Criminal Court, kapag mayroon ng ilalabas na warrant, actually si Bato nga may nilabas na warrant, nagtago na. So, ang mangyayari dyan, ganun din ang mangyayari kay Bongo. Ngayon, pag halimbawa, dinampot sila, either magkaroon ng special election or ibababa yung nasa kailaliman. Kung sino yung sunod kay Aimee, yun ang aakyat. O, at sino yung susunod doon sa umakyat kay Aimee, yun ang aakyat. Hindi natin alam kung halimbawa magruruling ang Commission on Election for another special election for the Senate. Magastos yun. Magastos yun. Siguro at least na lang siguro, instead of 24, magiging 22 na lang. Nangyari kasi yan kasi di ba 23 senator, nangyari kasi yun yung time na inappoint si Sani Angara bilang DepEd Secretary, so nabawasan ng isa. Actually, deserve nila yun, personal nila na problema yun. Hindi po dapat proteksyonan ng Senado yun. Alam mo, pag once na mag-took effect at lumabas na yung warrant of arrest kay Bongo, dalawang senador ang magtatago kasi hindi man talaga sila magsusurrender. Maliban lang kung ipa-read notice ng Interpol. Right? Si Bato de la Rosa, klaro talaga na mayroon siyang warrant of arrest. Hindi yan magtatago kung walang warrant. Akala ko, sir, sa Kongreso kukuha kung kulang ako. No. Hindi po Alexander the Great. Ayan. Uy, shout out Alexander the Great ha. Matagal kang nakabalik. Hindi po. Kasi magkaiba yung Senado at magkaiba yung Kongreso. Kukuha po ang presidente ng appointee na Vice President from the Senior of House of Representatives. Kung halimbawa si Sara Duterte ma-impeach. Halimbawa, nagkataon si Sara Duterte ang ma-impeach. So mag-a-appoint po ang Pangulo ng senior sa House of Representatives and that will be approved by the plenary. Yun ang po ang mangyayari dyan. Sa case po ng Senate, magiging 22 na lang ang senador ng Republika ng Pilipinas. It's up for the Commission on Election kung mag-special election para punan yung kakulangan or at least na lang yun. Siguro, pero ang mangyayari talaga dyan is kung sino po yung nasa panghuli. Correct? Number 13, aakyat yon. At saka number 14. Di ba number 12 si Aimee? Kung halimbawa, makulong ito sa IC. At ito pa, take note kailangan ni Bato at saka ni Bongo mag-surrender. Kasi pag hindi siya mag-surrender, ang deadline na ibigay ng ICC, hindi po siya magiging bahagi ng team ni Rodrigo Roa Duterte. Kasi, ganito po yan. Iba din po ang kaso ni Rodrigo Duterte. Iba din po ang situation ni Bato at saka ni Bongo. Alangan naman mga Duterte ang mag-shoulder. Magastusan talaga sila. Diba? Magastusan talaga. Munting tinig. Yan ang aking Romeo ha. Hello po. Busy lang po sir ka nakaka-comment ka dyan. Okay. Alexander Bong. Katinig putol-putol audio sa sobrang takot. Malamang si Bongo. Ilaglag ni si Chaka impeachment. Yun ang pag-asa na niya. Actually, ganito po yun. Ayaw nating pangunahan kasi pag ganyan kasi yung mga analysis Bong M. Jr. parang gusto nating sabihin sa mga audience natin na may deal between the administration at the same time kay Bongo. Yun ang magiging analysis ng karamihan dyan kapag palagi nating sasabihin. Hayaan natin kung sino yung magboboto. Depende na yan kay Bongo. Hindi pwede
Hindi pwede na sabihin natin na bubuto siya para ma-impeach si Sara para hindi siya isusurrender ng gobyerno. No, isusurrender talaga siya. Kasi pag halimbawa, lumabas po ang warrant ng ICC. Wala pong deal doon. Yan ang klarong ipaliwanag natin. Kasi parang to the exchange na ma-impeach si Sara, boboto si Bongo para ma-impeach si Sara, para hindi siya madala sa ICC. Mali po yun na analysis. Binibigyan natin ng pagkakataon ng mga tao, lalong-lalo na yung mga baluktot na mentalidad ng DDS, na mag-isip na ang administration ay pumapasok sa mga deal na yan para habulin talaga ang mga Duterte. Actually, ang Pangulo, hindi po sinasaklawan ng Pangulo ang impeachment laban kay Sara Duterte. Kasi hindi naman si PBBM ang kalaban ni Sara eh. Correct? Kung sa ibang mga vlogger siguro, sinasabi nila na maaaring halimbawa, in the exchange na hindi po damputin si Bongo at saka si Bato de la Rosa, papayag sila, tawag nito, boboto sila. Anong pagbubutuhan nila? Wala pa nga hindi pa nga na-transmit. Hindi pa natin alam kung what will be the kapalaran ng impeachment ni Sara Duterte ngayon sa Kongreso, kasi iba din po ang composition ng 19th Congress, iba din po ang composition ng 20th Congress. Kung ako lang, gusto ko talagang ma-impeach si Sara. Pero ang kapalaran ng impeachment ni Sara Duterte, kailangan po na dadaan po siya sa Committee on Justice sa House of Representatives. Same doon sa pinagdaanan po ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. How much desire ang gusto natin mangyari, ma-impeach si Sara, pero dadaan po sa proseso yon. Saka natin malalaman kung ano yung magiging galaw ng Senado kapag na-transmit na ang article of impeachment sa Senate. Kasi a-actionan po kaagad yun. No? Forthwith proceed talaga as long as hindi po violation, hindi pa naka-violate sa 1-year rule bar. Okay? So, wag nating sabihin, actually, pwede nating ipanakot sa mga Duterte supporter yan. Para hindi pa rin ligtas si Bongo. Hindi pa rin, mahirapan si Bongo at saka si Bato mag-negotiate na, wag niyo akong isurrender sa ICC. Remember, we have what we call this mandate and responsibility as a member of the Interpol. Ang magpapatupad ng pag-aresto ang International Police or Interpol, kasi wala pong police power ang ICC. Okay? Naintindihan?